Amen. Good morning po mga kapatid. Amen. Purihin ng Diyos, nandito tayo. Sama-sama pa rin, no? Sama-sama pa rin sa gawain ng Panginoon. At salamat po sa bawat isa na narito ngayon sa patuloy na pakikiisa sa paglawak ng gawain ng ating Panginoon. So, nandito po tayo ngayon upang pag-aralan po natin ang buhay ni John Bieber, ang ating pong pag-aaralan patungkol po sa kanyang aklat na Diyos, nasaan ka? Yan. Marahil naitanong na natin ito sa ating Panginoon. Amen? Nang tayo po ay mga wala pa sa ating Panginoon, yan ang ating madalas na tanongin. Diyos, nasaan ka? At sa umagang ito, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. Patuloy ang pumilos sa aming kalabot na, Lord God. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Maging kalakasan nito, encouragement sa bawat nanghihina upang magpatuloy ng mayroong alab, apoy, at pagiging masigasig, O God, sa paglilingkod at paggamot ng maraming mga kaluluwa. Narito po kami sa hanggapan niyo po ang iyong tagapagsalita. Ikaw ang siyang maitaas at ikaw ang siyang patuloy ng mga purihan. Hiningi ko, Diyos, ang katagumpayan sa umagang ito sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nais ko pong basahin ang kanyang mga sinasabi dito. Ito po ay patungkol sa buhay ni John Bieber, na kung saan ito yung kanyang karanasan, na kung saan ito po ay marahil makakatulong po sa atin sa tuwing tayo po ay nakakaranas ng mga ganitong bagay na sa kabila ng ating kabigatan sa buhay, nababanggit natin ang salitang ito, Diyos, nasaan ka? Kaya nais kong basahin sa unang pahina. Ito pong sabi niya, galit ako sa lahat at hindi talaga alam kung bakit, tila walang nangyayaring tama. So, ito po yung kanyang kalalagayan na kung saan mabigat yung kanyang kalalagayan. Bakit po niya ito sinasabi sa kanyang sarili? Ang aking panganay na anak na si Edison ay 18 buwan at wala akong tiyaga sa kanya. At dito rin makikita po natin na mayroon siyang problema sa kanyang anak. Sinisigawan ko ang asawa ko, si Lisa. Dismayado ako sa aking pastor. Galit ako sa mga kasama ko sa trabaho. So marahil ito yung ating mga nararanasan ng una. Hindi maiwasan yung pag-aaway ng mag-asawa. At marami rin tayong tinitignan na mga lingkod ng Diyos na kung saan minsan ay sa halip yung expectation po natin na gustong makita sa kanila ay hindi ito nangyayari. Kaya minsan dumarating yung mga ganitong punto na sa halip na ma-encourage ka sa iniisip mo na posibleng makatulong sa iyo, ito pa ay magiging discouragement sa buhay mo. Galit ako sa mga kasama ko sa trabaho. Sabi niya kung magiging tapat ako tungkol dito, marahil ay dismayado at disundin ako sa Diyos. Umaangal ako. Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka kumikilos sa buhay mo? So, ito po yung kalalagayan ng isang taong matindi yung kanyang kabigatan sa buhay. Marahil wala siyang kapayapaan, wala siyang yung pag-asa niya ay tila nawawala na, yung kanyang tiwala sa Diyos. Sabi nga niya dito, maging sa tao ay tisod siya, maging sa Diyos ay sabi niya dito ay dismayado at tisod din ako sa Diyos.
Ganito po nangyayari sa mga taong tila hindi po natutupad o nangyayari ang kanilang mga kahilingan sa Diyos. Maraming mga kabagsakan, maraming mga bagay na hinihingi po nila sa Diyos na minsan hindi po nila natatanggap o nakakamtan. Kaya ito po yung kanilang ganito po ang lumalabas sa kanilang mga puso, sa kanilang isip at hanggang sa binabanggit po nila mismo. At marahil tayo po nakaranas na yan, ano po, yung minsan nanalangin ka sa Diyos, humihingi ka ng isang bagay, tapos parang wala pong nangyayari sa ating mga panalangin. Tila ang Diyos ay tahimik. At sabi pa niya rito, nasaan ang katuparan ng iyong mga pangako sa akin? So, tinatanong niya ang Diyos kung nasaan yung pangako ng Diyos sa kanya. So, ganito po yung minsan nagiging puso natin na kailangan nating bantayan sa harapan ng Panginoon. Sa kabila ng mga kabiguan, dumarating yung mga time na ganito yung ating iniisip. Hindi man natin ito binabanggit, subalit naglalaro sa ating kaisipan. Na kung saan ito yung kailangan po nating bantayan ng mga kaisipan at marahil nababanggit na po natin ang bagay na ito. Sasabihin mo sa iyong sarili, nasaan ang katuparan ng iyong mga pangako sa akin. So makikita po natin dito na parang mayroon na siyang pagtatanong, mayroon na siyang mga bagay na sinasabi sa likod ng kanyang mga tanong, ay may mga bagay din na sa likod ng kanyang kaisipan ay mayroong parang pagiging negatibo ang kanyang mga katanungan. Sabi pa niya rito, bakit ang mga nangyayari ay maling-mali? Dumarating po sa ating mga buhay, mga kapatid, na minsan yung mga gusto natin mangyari, hindi po ito yung nangyayari. Kundi yung mga bagay na ayaw nating mangyari, ito yung nangyayari. Amen? Ito ay isang bagay na kung saan marahil tayo ay tinuturuan ng Diyos sa mga bagay-bagay. Amen? Na kung saan kung ito ba ay mangyayari sa iyo, ano yung magiging sitwasyon ng iyong puso sa harapan ng Panginoon. Amen? Marahil may mga tao ganyan na pagka maling-mali na yung nangyayari sa kanya ay kumbaga sinisisi ng Panginoon na parang walang nagagawa. Amen? Ganyan ang kalalagayan po ng tao sa harapan ng ating Panginoon. Isang bagay po na makikita po natin sa buhay ni Job na kung saan nakaranas man siya ng mga matitinding pagsubok, maging yung asawa niya ay sinabihan niya, itakwil mo na ang Diyos na yung paglilingkuran at mamatay ka na. Mga anak niya namatay, mga alaga niyang hayop, iba't ibang klase mga hayop ay pinatay ni Satanas. Subalit, ang isang makikita mo sa kanyang buhay ay nandun yung kanyang pagiging positibo sa buhay na hinaharap. At yun po ang nais ng Diyos, bakit po isinulat ang buhay ni Job upang maging challenge po sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung saan marahil dumarating yung mga time na ganito, yung mga naiisip mo, yung mga magagandang plano mo dati sa buhay ay pinalitan ng kabagsakan, pinalitan ito ng kumbaga yung sarili mo ay marami ka ng bagay na iniisip na negatibo, tisod ka na sa mga nasa kapaligiran mo at lugmok ka na. Amen. Subalit isang bagay po na makikita nga po natin kay Job ay hindi po niya iniwan ang Panginoon sa kanyang buhay. At yan ang nais ng Diyos. Ano pang mga naranasan mo sa buhay mo ay nais ng Diyos na huwag yan yung maging dahilan upang magsalita ka ng mga negatibo sa harapan ng ating Panginoon. At sabi niya rito ay napansin ko ang aking sarili na paulit-ulit na pabulong-bulong na reklamong ito, nasaan ka? So ito po yung
kanyang kalalagayan ni John Weaver na sabi niya ulit-ulit siyang binubulong, "Nasaan ka, Panginoon? Nasaan ka, Panginoon?" Marahil sabi niya, "Bakit ganito yung aking nararanasan? Bakit ganito yung nangyayari sa aking buhay?" Sabi niya rito, "Naranasan mo na ba ang panahon na parang ang Panginoon ay napakalapit?" Sino pong nakaranas na ng Panginoon ay parang napakalapit? Naranasan ko po yan sa buhay ko na halos ang Panginoon ay ramdam ko na nasa tabi ko lang. Ito po yung time na dumating yung punto na ako po ay nasa isang church na kung saan kasama ko yung aking kaibigan na naglilingkod sa Panginoon. Kasama ko siya sa Bible study, siya yung nagluluto ng lugaw, pang merienda. Masaya kami sa aming ginagawa. At habang gano'n yung ginagawa namin, nagba-Bible study kami sa isang tahanan, hindi namin alam na mayroon palang isang close band na ito ay isang bagay na isang kapanganiban sa aming mga buhay. At habang kami po ay pauwi galing sa Bible study, pag-uwi ko namin sa church, sa dinitira namin pastoral house, ay may mga bumaba ng isang lalaki na kung saan maliit lang siya, pumasok sa may pastoral house at napakarami ng tinatanong kung mayroon daw kilala kami ng mga supporter ng mga nasa mga bundok. Subalit ang aking kasama, dahil nga wala kaming alam niyo po yun yung NPA. Wala po, sir. So yun po ang aming sinabi. Sa paulit-ulit nagkaroon ng tension, uminit ang ulo ng aking kasama kasi tinitinan maliit lang, kaya namin siya. Kaya namin siyang patulan ng sakali. Subalit dahil nga sa bagay na yun, nagkaroon ng tension at tumalis siya. Kala namin okay na. Subalit, nung bumalik siya, mayroon na po siyang kasamang tatlong malalaking tao. At may mga nakasukpit ng mga baril. At to make the long story short, dinala kami, sinakay kami sa close band. Akala ko katapusan na ng buhay ko. Ang aking kasama ay kinakabahan at pinagbantaan pa na gusto ko ba magilitan ko yung leg mo. So ganun po yung aming naranasan hanggang sinakay kami sa van. Wala pong nakakaalam, yung mga kapatiran wala pong nakakaalam, at hanggang sa tinalian kami sa mata. At doon po ramdam ko ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, "Lord, huwag niyang hayaan na isang galos man lang sa aming katawan ay magkaroon kami." Yung kasama ko, kinakabahan, sabi ko, "Huwag kami kabahan. Magtiwala tayo sa Panginoon." At yun nga po, habang kami po ay bumabiyahe, ay yung mga tanong po nila paulit-ulit. Ang wisdom na binigay sa akin ng Panginoon, kung ano yung sinagot ko, hindi ko babaguhin. At dumating po yung time na dinala po nila kami sa kampo at in-interview ang kanilang mataas. Hindi na po namin alam kung saan lugar yun, at pinagbanta ng aming buhay. Tatalian daw kami ng tire wire, ibibigin, tapos ilalaglag sa may butas. Tinatanong pa, umuulan po kasi yun, tinatanong pa sa kasama niya, "Okay na ba yung butas dyan?" So sabi niya, "Gusto mo na sa akin, sabi niya, gusto mo ba na itali ka namin at ilaglag ka namin sa may butas?" Sabi ko, "Sir, hindi po. Kaya ko po." At hanggang sa dumating yung time na nabanggit na niya yung patungkol sa Diyos. Sabi niya, nung nalamang Christian ako, sabi niya, "Alam mo ba yung puso ng Bible?" Sabi niya. "Yes, sir, alam ko po." Yung John 3:16, sabi ko, "Alam ko ba yung pinakamaiksing talata sa Bible?" Aba, mayroong background, no? Sabi ko, John 11:35, Jesus wept. Ano yung tawag sa religion niya, sir? Born again po, sir. Ayan ba yung mga tumatawa bago umiiyak? Hindi po, sir, ang kahulugan po ng born again bago. Ito po yung taong binago ng Diyos ang buhay, pinalayan sa kasalanan. Hanggang sa bumaba yung tension, at hanggang sa nung time natanongin ko yung kasama ko, "Nasaan na po yung kasama ko?" "Wala na, patay na. Huwag mo na siyang hanapin."
Ito po yung mga taong mga armado pagpasok namin sa sasakyan, kitang-kita ko ang dami na yung mga baril. At napakabuti ko ng Diyos dahil yung mga pagkakataon doon nangyari yun, naranasan ko talaga na halos katabing-katabi ko ang Panginoon na Lord, huwag mo kaming pababayaan. Iligtas mo kami sa pagkahamangan itong aming pong nararanasan. Kaya napakabuti ko ng Diyos sa experience po namin ito. Dito ko masasabi na ang Diyos ay napakalapit sa amin. Hanggang sa kami po ay nung binaba ako sa after po namin kausapin na in-interview, binaba po kami, sinakay po ako sa sasakyan, pero ang alam ko wala na yung kasama ko. Pagkapasok ko po sa sasakyan, yan na, kausapin mo na yung kasama mo. Sabi nung kasama ko, brother, praise God. Praise God, buhay ka pa pala. Sabi ko, ako nga rin, ikala ko patay ka na eh. Mag-usap na kayo dyan. So, kung titignan po natin, sa kabila ng bingit ng kamatayan, ang Diyos gumagawa ng dakilang bagay. At nung sabi niya, papalayain namin kayo, subalit huwag kayong magsasalita. Huwag mo kami kukwento, huwag kami sasabihin, yes sir, yes sir. At nung ibinalik po kami, hindi na po sa lugar ng church, kundi sa ibang lugar na po. Kaya nung ibinaba kami, nagkaroon na ng usapan na hindi kami nagsasalita. Tapos ipagbaba namin. Nung umalis na sila, tinanggal namin yung hearing namin. Halos hindi ko matandaan yung lugar kasi sa ilang oras kaming nakapiring, kumbaga hilong-hilo ka na. Ang tagal kong, asan na nga lugar to, brother? Sabi ko sa kanya. Hindi ko alam eh. Tapos hanggang sa alam ko na to. Sabi ko, ito yung terminal ng bus. Kako, sana na, uwi na tayo. Sabi ko, lakad kami mga kwanto. Mga isang oras din ang lakad pa uwi. So, hindi na po doon sa pinagkuhanan namin. Kami binalik ko din sa ibang lugar. So, balit napakabuti po ng Diyos. Dahil iniligtas po kami sa panganib. Sa kabila ng panganib ng kamatayan, ito po mismo yung binabanggit dito na naranasan mo na ba ng panahon na parang ang Panginoon ay napakalapit na ang kailangan mo lamang gawin ay ibulong ang kanyang pangalan at siya ay naroon at sumasagot kaagad. So ito po yung time na sinagot ng Diyos yung aming panalangin sa kabila ng bingit ng kamatayan. At hindi ko puso nakalain na ito ngayon nakatayo sa inyong unahan. Ito pala yung plano ng Diyos. Sabi ko nga sa Panginoon, the Lord, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na mabuhay at maglilingkod ako sa iyo. At yun po ay isang bagay na binitawan ko noon at hanggang ngayon po ay naaalala ko sa aking kaisipan. Sabi niya rito, ngunit dumating ang panahon sa maraming beses mong pagtawag, ngunit walang tugon. Tila siya ay talagang naglaho sa iyong buhay. Ito naman po ay kabaligtaran. Nung dati napakalapit niya sa iyo, ito naman ay tila wala. Sabi niya, tila siya ay talagang naglaho sa iyong buhay. Marahil ngayon, ikaw ay nasa ganyang kalagayan at katunayan at katanungan na gusto mong sumigaw sa katahimikan tulad ng aking itinanong, Diyos, nasaan ka? Ito po yung mga bagay na, kumbaga, tila napakahirap lalo na pagka wala ang Diyos sa buhay. Amen? Na hindi po natin masisi o hindi po natin sukat maisip bakit may mga taong nagpapakamatay. Marahil ito yung kanilang kalalagayan na tila iwanan sila ng Diyos, tila wala nang pag-asa sa kanilang mga buhay at ang iniisip nila ay yung kanilang pagtawag ay hindi tinutugon ng ating Panginoon. Nasabi niya rito, sa panahon sa maraming beses mong pagtawag, ngunit walang tugon. At ito po ay isang bagay na mahirap sa mga unbeliever. Subalit pag Kristiyano ka na, ay kumbaga ay mas malakas yung posibilidad na mapagtagumpayan mo ang bagay nito dahil mayroon kang Diyos na tinatawagan. Hindi lamang po
mga unbeliever ang nakakaranas nito, maging isang Kristiyano, nakakaranas po ito. Subalit, isang lamang-lamang po, meron tayong Diyos na nilalapitan at tinatawagan sa tuwing nararanasan natin ang mga bagay na ito na tila hindi tayo tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. At marahil yung ating panalangin hindi tinutugon ng Diyos dahil mayroon siyang ibang plano. Base sa plano mo ay kaya hindi nangyayari kasi mayroong ibang plano ang Diyos sa iyong buhay. Sabi niya rito, ako ay nasa ilang, ngunit hindi ko alam. Ako ay nakatira noon sa Dallas, Texas, at iniisip ko na ako ay mabuting tagasunod ni Jesus na nakalimutan na ng Diyos bilang isang bagong Kristiyano. Iniisip ko na iyon ang unang dalaw ko sa ilang. So bilang Kristiyano, makakaranas po tayo ng mga bagay na ito. Amen? Minsan dumarating yung ating kaisipan na nakalimutan na yata ng Diyos yung aking hinihingi. Amen? Nakalimutan na yata ng Diyos yung aking pinagdarasal. Amen? May mga bagay po na ganyan na nararanasan ng mga Kristiyano. Sabi niya rito, bago nito, ang kailangan ko lamang gawin ay tumawag at ang Panginoon ay agad na tutugon. So sa kabila ng bagay na ito, sabi niya ay pag ikaw ay tumawag sa Panginoon ng buong puso mo, ang Diyos ay agad tumutugon. Amen. Ito yung isang bagay na kung saan mabuti na maranasan natin. Naalala ko, sabi niya na siya ay kaagad tumutugon maging sa aking pinakamaliit na kahilingan. So, kumbaga mga kapatid, bilang mga Kristiyano, marami namang tinugon ng Diyos na kahilingan natin. Amen? Maraming tinugon, maliliit man ito o malalaki, ay tinutugon niya ng Panginoon. At sana po dumating man yung mga pagkakataong hindi tinugon ng Diyos sa ating panalangin. Huwag sana itong mga ibabaw sa mga gandang bagay na tinugon ng Diyos sa ating buhay. Huwag may focus yung ating mata, yung ating kaisipan sa ilang mga bagay lamang na hindi pagtugon ng ating Panginoon. Na kung saan, kung hindi po natin ito mababantayan, ito po yung magiging daan upang ikaw ay manlamig at hanggang sa mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Huwag natin ipagpalit o dumating man yung mga bagay na ganoon, sabi nga, alalahanin mo yung mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Dumating ka man sa mabigat na pagsubok, huwag may focus yung ating kaisipan sa pagsubok na ito, kundi alalahanin natin na ano nga ba bilang kumbaga para mapagtagumpayan mo ito, salib na naka-focus ka sa nangyayaring pagsubok sa iyo. Alalahanin mo yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya na lang ng bawat isa sa atin, di ba? Sino ang nakarating na sa Hong Kong? Amen? Sino pong nakarating? Yan. Pag ikaw ay nanghihina sa paglilingkod sa Panginoon, alalahanin mo lang, di ba? Yung magandang ginawa sa iyo ng Diyos, nakarating ka ng Hong Kong, di ba? Naranasan mo yung mga bagay na hindi mo nararanasan. So, may mga bagay po na magpapalakas sa atin kahit hindi po nagsasalita ang Diyos. Amen? Na minsan hindi tayo tinutugon sa ating kalagayan. May mga bagay na pwede natin isipin na mismo ito ay makakapagpalakas sa atin. Minsan nagkaroon ka ng karamdaman mo, nanalangin ka sa Diyos, tinugon ka niya, di ba? Ngayon nagkaroon ka ng matinding pagsubok, ito na ba yung dahilan upang ikaw ay manlamig? Kumbaga sabi nga ng iba, sa 100% ng ginawa mo, 99 doon yung ginawa mong tama at 1% yung ginawa mong mali. Diba sabi nila, natatakpan yung 99. Natatakpan yung 99 na ginagawa mong mali ay na ginawa mong tama dahil sa isang pagkakamali. Yan yung kaisipan sa mundong ito. Amen? Ito yung gusto ng kaaway na gustong taburan ng kaaway, yung magagandang bagay na ginawa mo ng isang pagkakamali lang.
Kaya kung ikaw man nagkamali, bumagsak sa mga bagay na tila dito ka sinubok ng Diyos, subalit dumating yung time na hindi mo napagtagumpayan, hindi po yan nagtatapos sa bagay na yan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Pwede ka pang bumangon. Diba? Pwede ka pang bumangon muli at tumayo. Sabi nga niya, pag nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, diba? Patawarin mo siya. 7 times 7. So, gaano karami yung pagpapatawad na ginawa sa atin ng Panginoon. Amen. Higit pa sa 7 times 7 mula sa ating pagsilang, diba? Pinatawad na tayo ng Diyos at hanggang sa umidad tayo ngayon, sa tuwing hihingi tayo ng tawad sa Panginoon ay binibigyan tayo ng Diyos ng kapatawaran sa ating mga buhay. Kaya ito po yung kalalagayan natin sa mundong ito na bilang Kristiyano o sa mga hindi Kristiyano, sa isang ayaw mangyari ng Diyos na sa isang pagkakamali mo lang ay mawala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yan yung gusto ni Satanas na mangyari sa atin. Napakarami nung ginawa sa karya ng Diyos. Nag-iisip ngayon si Satanas ng isang bagay na pwedeng magpabagsak sa iyo at hindi na muling makapagpatuloy sa Panginoon. At ito po yung bagay na kailangan natin hingin sa Panginoon na dumating ng pagsubok na yun ay tulungan tayo na mapagtagumpayan. Kaya napakagandang bagay po na sa tuwing tayo po ay makakaranas ng mga mabibigat na pagsubok, alalahanin natin yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi niya rito, ang kanyang presensya ay napakalapit, maliwanag at malakas. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Lumuluhod ako araw-araw, umiiyak, o Diyos, ano ang nangyayari? Parang sobrang napakalayo mo. Patuloy kong sinusuri ang aking buhay at nagtanong, ano ang malaking kasalanan ang nagawa ko? So ito po yung magandang bagay sa buhay ni John Bieber na sa kabila ng kanyang mga naranasan, tinatanong niya, ano yung malaking kasalanan na nagawa ko? So ibig sabihin po, nandun yung kanyang pagpapakumbaba sa Diyos, na Lord, ano po yung aking nagawang kasalanan sa inyo? Bakit hindi nyo ako tinutugon sa aking mga panalangin? Ito po yung bagay na nais ng Diyos na maging bagbag yung ating puso na dumudulog sa Panginoon na Lord, ano man yung aking nagawang kasalanan. Hindi ko man ito alam. Di ba minsan may nagagawa na tayong kasalanan na hindi natin alam. So balik, after ng mga ilang oras, ilang panahon, di ba mayroong Holy Spirit, sabi niya sa'yo, uy, mali yung ginawa mo kanina. Di ba? Sino nakaranas nila? Amen? Pinapaalala sa'yo ng Holy Spirit na yung ginawa mong bagay na yon, nung time na ginawa mo, tila hindi mo naisip na mali pala yung ginawa mo. Subalit after noon, ipapa-realize sa'yo ng banal na Espiritu na mali yung ginawa mo. At napakagandang attitude ng isang Kristiyano na pagka ikaw ay binulungan na ng bagay na yon, ay ikaw ay gagawa ng paraan upang humingi ng kapatawaran. Kung sino man yun na magawan mo ng pagkakamali. Amen? Sabi niya rito, bueno. Diba? Ayos yan. May mga Tagalog na ganito dito. Bueno, sabi niya. Sa katunayan, siyempre, tulad ng bawat tao sa planeta, paminsan-minsan ay nadudulas sa kasalanan. So, ibig sabihin po, wala pong perfecto. Amen? Sa atin. Lahat tayo kahit Kristiyano ay nagkakamali pa rin. Amen? Wala po tayong matuwid sa atin. Ngunit mabilis akong nagsisisi at humingi ng kapatawaran kay Jesus. Sino pong ang ginagawa ang bagay na ito? Na pagka ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ay napakabilis mong magsisi sa harapan ng Panginoon. Ito yung bagay na gustong-gusto ng Diyos na kung saan inaamin natin sa ating sarili na tayo hindi matuwid. Paminsan-minsan ay nadudulas tayo sa kasalanan. Amen? Bawa, nadulas ka na naman sa balat ng saging.
ay kamasis talong, di ba? Mababanggit mo yung bagay na yan. Subalit, isang napakagandang pag-uugali ng isang Kristiyano na agad kang humihingi ng kapatawaran. At yun ang nais ng ating Panginoon. Mabilis yung tugon mo. Nakagawa ka ng kasalanan, napakabilis mong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Sabi niya, sa pagkakaalam ko, wala akong paulit-ulit at sadyang kasalanan sa buhay. Panginoon, bakit hindi ka nakikipag-usap sa akin? Tanong ko sa araw-araw na tagtuyo. So, ibig sabihin, tagtuyo, ito po yung parang nasa ilang na kung saan nararanasan niya yung mga mabibigat na pagsubok sa kanyang buhay. Kaya hindi ako kabilang sa samahan o liga ng dakilang tao sa Biblia na si Job. Yan, binanggit niya mismo dito si Job, na kung saan alam naman natin yung naging buhay ni Job na napakatindi yung pagsubok na kanyang naranasan. Ngunit nagkaroon ako ng parehong mga reaksyon. Ang mga salita ni Job na tila noon ay walang kaugnayan sa akin, ngayon ay nagkaroon ng kahulugan. So, ibig sabihin po, pag naranasan natin ang mga mabibigat na pagsubok, ito ay magre-reflect sa atin sa karanasan ni Job. Yung naranasan ni Job na mabibigat na pagsubok, isipin lang natin yung pagsubok na naranasan natin. Higit pa ito sa naranasan ni Job. Kaya na kung saan makita natin, hindi siya tumalikod sa ating Panginoon. Ito yung nais ng Diyos na bilang isang Kristiyano, bilang mga mananampalataya sa Panginoon ay dumating man yung mga pagsubok na kagaya ng buhay ni Job, ay sa tingin ko naman po hindi na ipaparanas ngayon ng Panginoon sa tao ang nangyari kay Job. Wala ka namang kawan na libo-libo. Hindi ka naman mayaman, di ba? So hindi na ito sa tingin ko ay mangyayari dahil siya lamang yung ginawang example ng Diyos. Sa bagay na ito na ipinakita kung gaano po siya nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang ilan sa mga taludtod ay nagpapahayag ng mga damdaming ito sa kung ano ang tila tulad ng pag-abandona sa ilang. Basahin ko po rito, sabi sa Job 23:8-9. Narito ako'y nagpapatuloy ngunit wala siya. At sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamataan. Sa kaliwa pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubli sa kanan na hindi ko makita siya. So ito po minsan nararanasan po natin na tila wala ang Diyos sa ating buhay, lalo na pagka nakaranas tayo ng pagsubok. Subalit, dito po mismo na makikita po natin sa buhay ni Job na kung saan napagtagumpayan niya yung bagay na ito sa kanyang buhay sa ilang na kung saan naranasan niya yung mga pagsubok sa buhay. Patuloy akong nananalangin, ngunit ang langit ay parang tanso. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ng Panginoon na ang buhay Kristiyano ay may pagkakatulad kung paano lumaki ang isang bata. Amen. Diba? Bilang isang Kristiyano, diba? Sa una, yung bata, diba, breastfeed, diba? Amen. Hanggang sa gatas, hanggang sa pinapakain ng mga malalambot, hanggang sa nung magkamipin, pinapakain na ng kanin, hanggang sa pa-level up yung kaya niyang gawin. Ngayon, kaya niyang kumain na ng bagay na kaya niyang tanggapin ng kanyang sikmura. At hanggang sa lumaki, ito na tayo ngayon, di ba? Kahit anong gusto natin kainin, nakakain na po natin. Ganun may halin tulad ang ating buhay Kristiyano sa ating Panginoon. Kung bago tayong mananampalataya, di ba? Mabilis tayong matisod, amen? Mabilis tayong bumagsak, mabilis tayong manghina, at marami tayong napapansin ng mga bagay na kung saan tinitignan natin yung mga negatibong bagay. At ibig sabihin po, yung ating kakayanan na tumanggap ng pagkain spiritual ay hindi pa natin kaya yung mga mabibigat na pangaral ng salita ng Diyos. Magsisimula ka sa
makinig ng salita ng Diyos, yung mga kayang tanggapin ng iyong spirito, kayang tanggapin ng iyong sarili. Nag-uumpisa ka sa gatas, di ba? At hanggang sa dumating yung point na pataas ng pataas ngayon, kaya mo nang tanggapin yung mga bagay na gina-challenge sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pag binanggit sa iyo yung bagay na kung saan pag binanggit sa iyo yung bagay na patungkol sa kasalanan, kaya mo na itong tanggapin. Amen? Dati, nung bago ka pa, siyempre, bilang mga mangaral, bibigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon na pagka mga bagong ligtas, di ba? Huwag muna nating babakbakan, huwag muna nating babakbakan sa kanilang mga kalalagayan kung ano man yung mga kasalanan umalibit sa kanila. Huwag po muna yun ang ating babanggitin, kundi ang ipangaral natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Sa kabila ng ating mga nagagawang kasalanan, na tila ito ay mabigat sa harapan ng Panginoon, nandun pa rin na gustong iparanas ng Diyos yung kanyang tunay na pag-ibig sa atin. Amen? Minahal niya tayo gano'n man malaking kasalanan yung ating nagawa. Amen? Makapatay ka man ng lamok. Amen? O higit pa dyan ang kasalanan yung ginawa mo. Nagnakaw ka ng kalabaw, di ba? Nagnakaw ka ng elepante, mas malaki pa yun. Sa kabila ng ating mga mabibigat na kasalanan mula sa ating pagiging unbeliever, ay ang Diyos pinakita yung kanyang pag-ibig dahil ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ang lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak. Kung wala si Jesus sa ating mga kapatid, lahat tayo ay patungo sa kapahamakan. Amen? Lahat tayo. Walang matitira dito na pupunta sa langit. Amen? Lahat tayo ay mapapahamak kung hindi binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang pagbayaran ang kasalanan na ating nagawa. Nagaya ng illustration ni Pastor kagabi, di ba? Yung pinakamamahal niyang anak ay hinayaan niya na mamatay alang-alang sa napakaraming sakay ng train, di ba? Para lang maligtas sila, di bali lang yung anak niya ang mamatay. Ganon din po sa atin, para lang lahat ng tao ay maligtas, ay ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong anak. Upang tayo ay iligtas dahil sa ating kasalanan, ay kandidato tayo sa kapahamakan. Yun po yung nais ng Diyos na sa ating spiritual ay mayroong mga bagay na kaya lamang nating tanggapin sa salita ng ating Panginoon. At ito po ay wisdom na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Na iisipin mo sa nakikinig ng iyong pangangaral kung gaano ba yung kaya niyang tanggapin pagdating sa salita ng Diyos. Na huwag natin agad babakbakan kung ano yung kasalanan ginagawa niya. Ibahagi natin kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano inayos ng Diyos yung ating mga magugulong buhay. I-challenge natin sila sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao kung ikaw lamang ay seryosong magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ko na rito, ng oras na yun, mayroon akong magandang halimbawa sa harap ko. Si Addison ay nasa mga 18 buwang gulang. Si Lisa ay napakagaling na ina, na kapag kahit kaunting ungol ni Addison, si Lisa ay naroon upang alagaan siya sa isang iglap. Siya ay nasa mga bisig ni Lisa, nasisiyahan sa panustos at ginhawa habang pinapasuso. Amen. Ganito po kalalagayan ni Hilda pag umiyak, di ba? Nandiyan agad tumatakbo yung nanay, di ba? Ganon din po yung kalalagayan natin bilang mga bagong Kristiyano noon, di ba? Pagka tayo ay dumaranas ng mga kabigat at pagsubok, ay nandyan po ang ating ang mga lingkod ng Diyos na handa po tayo katagpuin sa ating pong mga kalalagayan. Nandun agad yung backup. Amen.
na nandun, palalakasin tayo, bibigyan tayo ng encouragement na magpatuloy, amen. Pagka tayo nakakaranas sa mga pagsubok, nandan, dinadamayan tayo ng ating mga kapatid sa Panginoon. Ganito po yung inihalitulad ang buhay ng isang Kristiyano na nag-umpisa po tayo sa sanggol. Mga bagong Kristiyano pa lang, ay ito po yung kalalagayan nila. Na kung saan kailangan po natin magkaroon ng wisdom upang pakainin sila ng nararapat patungkol sa salita ng ating Panginoon. Ngunit pagkatapos, si Addison tulad ng bawat bata ay kailangang lumago. Ayan. Lahat ng aming mga anak na lalaki, mayroon kaming 4. Dumating ang oras na kailangan nilang kumain mag-isa. So, ibig sabihin po mga kapatid, nagle-level up yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Hanggang sa tayo na mismo yung magpapasya sa ating sarili na hahanap tayo ng mga makakain spiritual na bagay. Okay? Magpapaumpisa po tayo, mag-aaral, magbabasa ng salita ng Diyos, at pakainin natin mismo sa ating sarili ang ating spiritual na buhay ng pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoon. O anong gulo, alam mo ba yan? Habang sila ay kumakain, ang kalahati ng pagkain ay nakakalat sa upuan at sa sahig. So ganito po yung may isa sa larawan. Pag yung bata ay nag-aaral pa lang kumain nila, ang mas maraming natatapon kaysa sa nakakain. Amen? Ganon din po tayo. Sa ating Panginoon, mas marami yung natatapon kaysa nakakain po natin. Ibig sabihin, kunti yung, kumbaga, pag lumalo ka sa gawain ng Panginoon, minsan, kukunti lang yung maalala natin sa salita ng Diyos. Amen? Kukunti lang yung marirecord natin, mas marami yung nakakalimutan natin sa salita ng Panginoon. Ang mga bata ay nagagalit kapag hindi mo sila sinusubuan tulad ng dati. Ngunit ang ginagawa mo ay ang pagiging isang responsable ina o ama. So, yun po yung pagiging responsable natin magulang ay kailangan po natin gawin sa ating mga anak. Paano po sila lumaki, ito po ay dahil sa ating pag-aaruga sa kanila, pinapakain natin sila sa tamang oras, pag umiyak, diba? Nandiyan agad, mabilis, diba? Mabilis yung action. Ganon din po sa ating Panginoon, na kung saan ang mga bagong mga mananampalataya ay mabilis natin dapat na tugunan yung kanilang pananampalatayang spiritual. At yun po ang nais ng ating Panginoon. Medyo mainit na. Dagdagan lang po natin yung ating aircon. Okay po, magpatuloy po tayo. Patalastas lang yan. Sabi niya rito, gusto natin tayo na lang ang magsugo sa kanila, subalit alam natin magiging hadlang ito sa kanilang paglaro. Di ba minsan manghihinayang tayo sa pagkain matatapon, kaya ikaw na lang yung magtsatsaga na subuan. Subalit pag yung bata naman ay gusto ng mag-aaral, ayaw niya magpasubo na, di ba? Gusto niya siya na yung magsubo, parang si Mika, gusto niya na siya na magsubo ngayon. So ganun po yung kalalagayan na kung saan unti-unti tayong ginagawang matured ng salita ng Panginoon. Hanggang sa tayo na mismo yung maghahanap ng ating pagkain spiritual. Tayo na mismo yung magsasakripisyo ng oras na ibigay ito para sa Panginoon, para tayo po mismo ay makapakinig ng salita ng Diyos upang tayo po ay lumakas at makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yang ayaw naming mauwi na sinusubuan pa rin namin ang isa sa kanila kapag sila ay 18 taong gulang na. So 18 years old, sinusubuan mo pa. So hindi na po kanya, no? Hindi na po dapat, amen? Doon sa ibang bansa nga, di ba, at age of 18, hiwalay na sa magulang. Pero dito sa ating bansa, nagkaanak na, di ba, nasa magulang pa rin. Ganun ka-close, di ba? Nagkaanak na, nagkaupo na,
Tapos pinibigyan pa ng back subject yung lola, di ba? Mag-aalaga ng apo. So, yun po yung kalalagayan natin sa ating Panginoon na nais ng Diyos na tayo ay mag-matured. Amen. Nais ng Diyos na tayo ay tumayo bilang isang tunay na Kristiyano. Nais ng Diyos na tayo lumago sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Na dumating yung time na mula sa pinaka malambot na pagkain hanggang sa ito ay kaya na nating nguyain yung matitigas na mga pagkain. Doon dapat po tayo bilang mga Kristiyano. Dumating po yung time na tayo lumago at minsan hindi na natin kailangan pang encourage. Mismo sarili na natin encourage natin, oy, dumalo ka. Diba? Oy, gumising ka na. So, nasa atin na po, tayo na po yung mag-i-encourage sa ating sarili. Dahil lumago na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Habang lumalaki ang mga sanggol, ang antas ng tulong na natatanggap nila ay nababago upang hikayatin ang paglaki at paglago. Ganoon din ang ginagawa ng Diyos sa atin upang tayo ay sumulong at lumago. Amen. Gusto ng Diyos na ang mga Kristiyano ay huwag manatiling nakaupo. Mamaya tatayo rin tayo mga kapatid. Amen. Ibig sabihin, huwag tayo manatiling tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Darating po yung tayo po mismo, yung gagawing speaker ng Diyos para ihayag yung kanyang mabuting balita. At yun po ang ginagawa natin ngayon. Nangarap tayo kahapon dito sa kabila ng church. Yung iba nasa Friendship Tower. Yung iba nasa nakarang araw, nasa terminal ng bus. Amen? Mayroon sa Palengke, mayroon sa Pag-asa. At nakapangaral din po tayo sa Ibis. Amen? Yung pangaliwa, papuntang Palengke. At mayroon po dito, nakapangaral din po tayo dito paglagpas ng police station, may grocery po doon. So yun po ang nais ng Diyos na tayo na po mismo yung maging daluyan ng mga mabuting balita ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga patotoo, sa pamamagitan ng ating mga pangaral ng salita ng Diyos. Ang mga bata sa harapan ng Panginoon, bata spiritual, ay sila naman yung ating abutin. Amen? At sabi niya rito, kapag tayo ay bagong pinanganak na muli at napuspos ng kanyang espiritu, sa isang panahon, ihahayag niya ang kanyang sarili sa bawat nating pag-iyak. Ngunit pagkatapos, paglipas ng ilang panahon, at sana lumago na tayo ng higit sa paghahanap lamang ng gatas. Ibig sabihin, hinahanap ng Diyos na tayo ay mula sa gatas ay lumago tayo. Amen? Huwag tayo manatili sa gatas. Amen? Kasi mahalay na pagka mahalay na pagka naggagatas ka pa. Kilala niyo po ba yan sa movie? Pangalan nun? Yung may malaking dede. Di ba? Huwag tayo manatiling ganon na matagal na tayo sa dirt, subalit ang kakayanan natin tanggapin ay gatas lang. Amen? Kundi nais ng Diyos na lumago tayo. Sabi sa Hebreo 5:12, upang tulungan tayong lumaki at lumago, pinapayagan niya tayong dumaan sa mga panahon na kung saan hindi siya agad tumutugon sa bawat tawag natin. Yun po yung purpose. Amen? Kaya minsan hindi tayo tinutugon ng Diyos, ay hinahayaan po niya yun para tayo po ay mag-mature sa ating Panginoon. Nang ako ay tinulungan ng Panginoon na maunawaan na ang paglago sa spiritual ay isang bagay na tulad ng proseso na kailangang madaanan ng bawat tao mula sa pagkabata hanggang sa paglaki. Mas naging mapanindim ako at nag-isip, may nagawa ba akong mali? Ang pinagdadaanan ko ba ay isang uri ng parusa mula sa Panginoon? Posible ba na ako ay dinala sa ilang upang matuto, upang lumago sa mga paraan na higit na makakasangkap sa aking pagsunod at paglilingkod kay Jesus?
So lahat po tayong mga Kristiyano ay gustong padaanin ng Diyos sa mga pagsubok. At ang mga pagsubok na ito ay instrumento lamang ng Diyos upang tayo ay maging matured spiritual. Amen? Gusto niya tayong maging matured spiritual sa paglilingkod sa Panginoon na hindi basta-basta na nadadapa. Amen? Kasi pag batang-bata, madali ang madapa, kailangan mong alalayan. Ayun po ay malalaki na po tayo, di ba? Pag natalisod tayo, parang wala lang, di ba? Na mababalance natin yung ating sarili. Yun yung nais ng Diyos na pag tayo nakaranas na ng mabibigat na pagsubok, kaya natin i-balance. Amen? Yung ating paglilingkod sa Panginoon na hindi ito maapektuhan ng mga masasamang pangyayari sa ating buhay. Yan, kunti na lang po, matatapos na tayo. Pagkatapos ay naalala ko na ito mismo ang nangyari kay Jesus. Halos kaagad pagkatapos mabautismuhan siya ni Juan at pinuri siya ng kanyang ama, si Jesus ay dinala ng banal na espiritu sa ilang. Hindi para siya ay ituwid at tiyak na wala siyang ginawang kasalanan. Amen. Kaya sa kalagitnaan ng aking pagkayamot at pagkaawa sa sarili, ang kaisipang ito ay tumama sa akin. Kung ganon, marahil ang karanasang ito sa ilang ay hindi naman talaga kasindak-sindak tulad ng iniisip at ginagawa ko ngayon. So, marahil tingnan din po natin yung buhay ng Panginoon, di ba? Naranasan niya lahat ng hirap. Nakipamuhay siya sa atin, di ba? Pinanganak sa sabsaban, naging katulong siya ng kanyang ama sa pagkakarpentero, di ba? Mula sa pagkabata ay step by step na lumago yung kanyang mga pagkain, di ba? Hanggang sa kaya niya na itong tumayo ng kanyang sarili, ng kanyang nung siya ay umidad na ng 33, di ba? Doon na po siya nag-umpisang mangaral ng salita ng ating Panginoon. At doon niya ipinangaral ang kaligtasan at ito ngayon, yung ating tinatamasa ngayong kaligtasan at higit sa lahat ng pagbabago ng buhay na naranasan ko natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya itong karanasan ni John Bieber, ito po ay maging challenge po sa atin pag tayo po ay dumanas ng mga pagsubok. Amen. Isipin lang natin na kaya pinaparanas sa atin ito ng Diyos kasi gusto niya tayong palaguin ng spiritual. Na hindi basta-basta makitisod o kaya hindi basta-basta nabubuwal. Tignan natin, di ba, pag ang isang puno ay nakatayo sa gitna ng kapatagan, siya lang yung nag-iisa, di ba? Mas maraming ugat yan. Mas maraming ugat yan kasi na papaspas siya ng mga hangin sa paligid. So makikita natin yung kanyang ugat ay malalim, maraming ugat. Ganun din po sa atin pag tayo po ay nakatayo, amen, sa salita ng Diyos ay magkakaroon po tayo ng maraming ugat na kung saan hindi po tayo basta-basta pababagsakin ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. At tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Yes, Lord God, hallelujah. Ang maraming Diyos na buhay, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, siniselyuhan ko ang aming pinag-aralan, kulang man ang aking mga sinabi. Ikaw ang magsalita, Panginoon, sa bawat isa. Iparanas mo, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, dakilang pagkilos at pagbabago ng buhay, kalakasan sa tuwing may mga mabibigat na pagsubok namin kung nararanasan. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon, upang magpatuloy po kami sa paglilingkod sa iyo at huwag bumagsak, Panginoon, sa paglilingkod, kundi kami po'y magpatuloy na mayroong alab, mayroong apoy, mayroong tapang na banggitin ang iyong dakilang ginawa sa aming mga buhay. Muli, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan ngayong umaga. Sa iyo lamang po ang lahat ng pinakamataas na pagpuri at pagdakila. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.
last list po ay